May bawas singil sa kuryente ng Meralco ngayong Enero. Halos 22 sentimo kada kilowatt-hour ang bawas singil. Katumbas po yan ang 44 na piso na bawas sa kabuuang Meralco bill kung kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. Ayon po sa Meralco, pangunahing dahilan nito ang pagbaba sa singil ng generation charge. May ipatutupad ding one-time refund ang Meralco pagsapit ng Pebrero. Abot po na hanggang 3 taon na sarado ang bahagi ng Mindanao Avenue sa Quezon City para sa pagtatayo ng Tandang Sora Station ng Metro Manila Subway. Sarado ang pinakagitnang bahagi ng kalsada pero naglagay ng diversion road na may parehong bilang ng lanes sa magkabilang panig nito. Ayon po sa MMDA, bahagya lang ang inaasahan nilang epekto nito sa trapiko sa lugar. May itinalaga rin silang traffic enforcers para tiyaking maayos ang daloy ng trapiko. Ang Tandang Sora Station ay isa sa 17 stasyon ng 33-kilometer subway na may kabuang halaga na lampas 400 bilyong piso. Halos 2 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon-tipon sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa kanilang National Rally for Peace. Ang pinakamalaking pagtitipon ginanap sa Quirino Grandstand sa Maynila. Saksi, si Rafi Tima. Halos wala ng maaninag na lupa sa dami ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtipon-tipon kanina sa Quirino Grandstand. Bit-bit nila mga tarpaulin at placard na nananawagan ng pagkakaisa at kapayapaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay nakikipag-isa sa pamamahala sa layuning magkaisa ang sambayan ng Pilipino po at maging payapa po ang ating bansa. Ang pagtitipon ay tinawag nilang National Rally for Peace na ayon sa pamunuan ng INC ay suporta sa di pagsang-ayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At kung may naging awayan, hindi po ba ang tama ay pagsikapang malunasan ito at magkasundo-sundo alang-alang sa bayan? Sa isang mensahe, nagpasalamat ang Vice Presidente. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Nagtagal hanggang alas 6 ng gabi ang pagtitipon alinsunod sa kanilang ipinangako. Sa tala ng pulisya, mahigit 1.5 milyon na miyembro ng INC ang dumalo. Dumalo sa pagtitipon ang ilang mamabatas na kalyado ng mga Duterte na sina Senador Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo at Congressman Rodante Marcoleta. Naroon din si Senador Francis Tolentino. Pero ayon sa pamunuan ng INC, walang halong politika ang pagtitipon pero hindi rin nila pipigilan ang sinumang lalahok. Dahil sa pagtitipon, may mga isinarang kalsada sa Maynila. 5,000 pulis mula NCRPO at Region 3 at 4 ang idineploy. Yung mismong Iglesia ni Cristo ay may mga marshals po natin sa katauhan po ng mga iskan. And nakikita naman natin na sila na mismo ang nangangalaga doon sa pag-entrance, sa exit ng mga tao. Sila rin ang tumutulong doon sa parking at saka yung traffic rerouting. May mga volunteer emergency medical personnel din at libreng pamigay ng mga tubig at pagkain. Ang INC ang ikatlong pinakamalaking religious denomination sa bansa na may 2.8 milyong miyembro. Sinasabing isa ito sa may impluensyang grupo kapag eleksyon sa Pilipinas ang pinag-uusapan dahil sa block voting umano ng grupo at pag-endorso ng mga susuportahang kandidato. Bukod sa Quirino Grandstand, nasa 15,000 miyembro rin ng INC ang nagtipon sa Iloilo City. Sa Bacolod City hanggang 70,000 rin ang nakiisa mula sa iba't ibang lugar sa Negros Island. Nagtipon din ang mga miyembro ng INC sa Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, tinatayang nasa 300,000 hanggang 500,000 ang nakiisa sa rally. Sa Cagayan de Oro City, hindi naman napigilan ng ulan ang mahigit 20,000 miyembro ng INC na makiisa sa National Rally for Peace. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. 13.8 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura na naitala ngayong Enero sa Baguio City. At ayon po sa Pag-asa, posible pang bumaba yan sa mga susunod na araw. Saksi, si Nico Wahe.
Suspect, mga nilalamig kahit tapos na ang Pasko. Mga taga Northern Luzon yan na ini-enjoy ang malamig na temperatura pagpasok ng bagong taon. At ang talagang suspect na nagdadala ng malamig na simoy ng hangin, Northeast Monsoon o hanging amihan na medyo na late ng araw ayon sa Pag-asa. Yung mga past years po natin, usually malamig po natin panahon last week ng December or early January po natin. Kaso nga lang po, nagkaroon po tayo ng sunod-sunod na bagyo. Kung maaalala po natin, nag-umpisa po ito kay Christine hanggang sa naging sa huli po si Pipito. Kaya po sa term po natin, nausog po yung Northeast Monsoon po season po natin. Kaya ngayon pa lang po tayo nakakaranas ng malamig na panahon. Ayon sa Pag-asa, 13 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperaturang naitala nila sa bandang Benguet nito lang January 7. Sa Baguio City, 13.8 degrees Celsius naman ang pinakamalamig na temperaturang naitala ngayong January. At ayon sa Pag-asa, lalamig pa yan lalo sa mga susunod na araw dahil mas lalakas ang bugso ng hanging amihan. Inaasahan po natin possible po sa mga susunod na araw makapagtala din po tayo ng single digit na temperatura. Usually po kasi past amihan season natin nakakapagtala tayo ng mga 9, 8, 7. So hindi po natin tinatanggal yung posibilidad na makaranas po ulit tayo ng ganong temperatura para sa mga kababayan po natin, lalo na dito sa Baguio. Kung bababa raw ng 3 to 4 degrees Celsius, dito na mararanasan ang pagkakaroon ng andap o yung pagyeyelo sa matataas na lugar. Hanggang Marso, bago magtag-init, mararanasan ang malamig na panahon. Bababa rin naman daw ang amihan sa bandang Visayas, kung hindi ngayong linggo ay sa susunod na linggo. Siyempre kahit enjoy sa malamig na panahon ng ilan, ay kailangan pa rin mag-ingat para makaiwas sa sakit. So usually yung mga acute upper respiratory tract infection yung mga nakukuha natin, no, kasi malamig, no. Kasi andyan yung sipon, andyan yung ubo, no. So minsan din kasi nagkaroon tayo ng mga sore throat. Posible rin daw tumaas ang blood pressure pag malamig ang panahon. Kasi syempre mas nagtatry din yung katawan natin, no. Syempre yung parang namumuo din yung mga ating mga cholesterol din dyan, no. Kaya hindi din masyado maganda yung circulation. Kaya mabuti raw na magsuot palagi ng panlamig para maprotektahan ang ating katawan. Kuminom din daw ng tubig. Siyempre, kung may kayakap, mas mainam din daw. Valid naman talaga yan na kailangan gawin. Kasi syempre, once kasi yung body heat natin, no, pwede kasi itong makatulong din dun sa taglamig. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Ngayong umiiral na ang election gun ban, nagbigay ng listahan ng PNP ng mga dapat gawin sa mga checkpoint. 30 metro bago ang checkpoint, dapat may karatulang nagsasabing checkpoint ahead. Nakasulat din dapat ang pangalan at contact number ng police commissioned officer at election officer sa lugar na tatawagan ng mga motorista sakaling may reklamo sila. Ang checkpoint ay dapat naiilawan ng maayos at dapat manaig ang pagrespeto sa karapatang pantao at hindi malabag ang police operational procedures. Bawal po itutok ang flashlight sa mata ng mga sakay ng sasakyan at dapat plain view ang pagmanman ng mga pulis maliban na lang kung may makitang baril o may nakagapos o nagpupumiglas sa loob ng sasakyan. At kapag may ganito makita, pwede pong ipatigil ang makina ng sasakyan at pababain ang lahat ng sakay nito. Sa mga lugar na itinuturing na highly political at yung may mga pribadong armadong grupo, dapat naka-bulletproof vest at mataas ang kasanayan ng mga pulis. At ang mga motorista naman dapat kusa ng ibaba ang bintana ng kanilang sasakyan. May mga nagtatanong, pwede po bang kuhanan ng mga nakasakay sa sasakyan yung habang po sila ini-inspeksyon? Wala naman pong problema po yun kung sa tingin nila ay mas magiging ligtas po sila sa pagdaan po doon. At ang utos po ng ating Chief PNP ay dapat po ay meron po silang mga suot na body-worn cameras o kaya naman ay alternative recording devices. Kahapon lang po nag-umpisa ang gun ban pero may mga nahuli ng lumalabag. Kabilang ang isang umunong opisyal ng gobyerno at isang lalaking nasangkot sa disgrasya. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Wala pang 2 oras na umiiral ang COMELEC gun ban nang ma-recover ang 3 iba't ibang kalibre ng baril at mga bala sa isang pick-up sa Haro, Iloilo City kahapon. Ayon sa pulisya, rumisponde sila matapos mabangga ng pick-up ang mga stall ng bibingka. 2 ang sugatan.
Hawak na ng pulisya ang driver na umamin umano na nakaidlip habang nagmamaneho. Hindi naman siya nagbigay ng pahayag kaugnay ng mga baril. Sa kabuuan, 31 ang naaresto sa mahigit 1,400 na checkpoint sa bansa. Ayon sa ulat ng National Election Monitoring Action Center na nakabase sa Camp Crame, 26 sa mga naaresto ay sibilyan, 3 ang security guard, 1 ang appointed government official at 1 ang naka-off-duty na sundalo. Nakumpiska naman ang 80 armas. Hanggang June 12 ang election period gun ban. Paalala ng COMELEC, habang umiiral ito, ang pwede lang magdala ng baril ay yung mga may gun ban exemption at yung mga pinahihintulutan ng batas na magbitbit ng baril. Good faith is not a defense. So, kung hindi pa lumalabas ang application nyo for exemption, ba't kinakailangan magdala ka na kagad ng baril? Ang titingnan lagi dyan, kapag ka ipoprosecute ka, at the time of your arrest, may exemption ka na ba? Ang mga lalabag, maaring masampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Maaari silang maharap sa hanggang 6 na taong pagkakakulong at pwedeng hindi na mabigyan ng lisensya sa baril kailanman. Ang mga taga-gobyernong mahuhuli, maaari ring maharap sa kasong administratibo. Ipinakita rin ng COMELEC sa publiko ang Final Trusted Build para sa automated counting machine at consolidated canvassing system. Ang trusted build ay yung pag-convert ng source code na ginawa ng mga programmer sa machine-readable code. Ito ay para matiyak daw na ligtas at hindi madadaya ang sistema. Matapos nito ay nilagay na ang USB sa envelope tsaka sinelyuhan at pinirmahan. Plano ng COMELEC na ilagay ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas para matiyak na hindi mapapasa kamay ni numan. Officially na turn over na sa atin ngayon yung certificate, yung envelope na naglalaman ng pagpapatunay na yung CCS natin kasama ang ating ACM ay walang nakitang problema, defects or dagdag or whatever. Ibig sabihin, handang-handa na ang COMELEC na gamitin ang ACM pati ang CCS consolidation para sa gagawin natin na mock election ngayong darating na Sabado. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Naghain ng motion sa plenaryo si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos para ideklarang bakante ang chairmanship ng House Committee on Appropriations. Kasunod niya, nagbitiw bilang chairman ng komite si Ako Bicol Party List Representative Zal Bico. Sa isang pahayag, sinabi ni Ko na nag-ugat ang desisyon niyang bumaba sa pwesto dahil sa kanyang kalusugan. Inalis si Ko sa gitna ng issue sa pagpopondo sa AKAP o ayuda para sa Kapos ang Kita program na pinangangambahang magamit sa politika. Sa pagbubukas ng sesyon, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang talumpati na magdaraos sila ng mga pagdinig para imbestigahan ang nangyayaring smuggling at hoarding na nagpapabilis anya ng inflation sa bansa. Pati ng halos 12 billion pesos na halaga ng mga expired na gamot at ang paggamit ng PhilHealth ng kanilang pondo. Bubusisiin din daw ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.